Ang pagkakanulo ay isang patalim na walang awa. Habang nagdurugo ang puso ni Carmela sa malamig na sahig, masayang naghahalikan sina Anton at Valerie. Wala kang silbi, lumayas ka, bulyaw ng asawa niya. Ngunit ang inalipusta noon, siya ang magpaparusa ngayon. Isang sampal ng awtoridad ang nagpayanig sa mga taksil. Wala ng luha, tanging revolusyon ng pagbangon. Handa na ba silang tikman ang puot ng reynang nagbalik? Anton, hanggang kailan mo ba titiisin ang babaeng yan? Mukha na siyang basahan na hindi mo malaman kung saan galing. Nakakasuka na ang presensya niya sa ospital na ito. Ang boses na yon, matalim at puno ng panghahamak, ay nanggaling kay Valerie. Si Valerie na itinuturing ni Carmela na matalik na kaibigan at kasamahan sa propesyon. Ngunit ang mas masakit na tila kidlat na tumama sa dibdib ni Carmela ay ang sagot ng lalaking pinaglaanan niya ng buong buhay. Konting tiis na lang, mahal ko. Alam mo namang ginamit ko lang ang pera at pagiging desperada ni Carmela para makatapos ako ng espesyalisasyon. Ngayong matatag na ang posisyon ko, wala na siyang silbi. Isang basyong bote na lang siya na kailangang itapon sa basurahan. Sa labas ng pinto ng opisina, napatigil ang mundo ni Carmela. Ang kamay niyang puno ng mga paso at hiwa dahil sa pagmamadaling magluto ng paboritong ulam ng asawa ay nagsimulang manginig. Hawak niya ang isang lalagyan ng mainit pang pagkain, ang tanging bagay na kaya niyang ibigay sa gitna ng kanyang pagod bilang isang amatawer na doktor na isinuko ang sariling pangarap para sa ambisyon ni Anton. Ang bawat sugat sa kanyang daliri ay saksi sa mga gabing hindi siya natulog. Nagtatrabaho ng higit sa oras para lamang tustusan ang luho at pag-aaral ng lalaking ito. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang plastik na lalagyan ay bumagsak sa sahig, hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit ang pagkakatapon ng pagkain sa malamig na tiles ay tila simbolo ng kanyang durog na dignidad. Ang bawat butil ng kanin at sabaw na kumalat ay parang mga piraso ng kanyang puso na hindi na kailanman mabubuo pa. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagbebenta ng mga alahas ng kanyang yumaong ina, ang pagtitiis sa bulyaw ng kanyang biyenan, lahat pala iyon ay hagdan lamang na inapakan ni Anton para marating ang kinalalagyan nito. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang makita ang asawa, ngunit sa halip na pagsisisi, ang rumihistro sa mukha nito ay inis at pandidiri. Walang bakas ng pag-ibig sa mga matang dati, ay tinitingnan siya ng may pangako. Anong ginagawa mo rito? At tingnan mo ang kalat na ginawa mo, Carmela. Napakawalang kwenta mo talaga, kahit kailan. Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak. Pati simpleng pagdadala ng pagkain ay palpak ka pa rin. Kasunod nito ay ang paglabas ni Valerie na may mapanguyam ng ngiti habang inaayos ang kanyang buhok. Oh, poor Carmela. You should have stayed in the kitchen where you belong. Hindi mo ba nakikita? Anton deserves someone who matches his status, not a charity case like you. Bago pa man makasagot si Carmela, isang matunog na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi mula kay Anton, kundi mula kay Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na kararating lang. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya na parang nakakita ng isang peste. Huwag mong hiyain ang anak ko sa harap ng mga kasamahan niya. Napaka-iskandalosa mong babae. Isinuot mo na ba ang makapal mong mukha para pumunta rito? Heto, pirmahan mo ito. Ayaw na ng anak ko sa isang tuyot at baog na babaeng kagaya mo. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming patuluyin sa bahay namin, ito pa ang igaganti mo. Inihagis ni Doña Carmen ang ilang pahina ng dokumento sa mukha ni Carmela. Ang mga papel na puti ay nagkalat sa sahig. Humahalo sa natapong pagkain at dumi. Iyon ang mga papeles ng diborsyo at annulment. Lahat ay nakahanda na.
Tila matagal na nilang binuo ang planong ito habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanila. Tumayo si Carmela sa gitna ng pasilyo ng ospital, ang lugar kung saan siya nangarap na magligtas ng buhay. Ngunit ngayon ay ang lugar kung saan unti-unti siyang pinapatay. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang mga sulyap ng awa at pangungutya ay tila mga latigo sa kanyang balat. Wala siyang narinig na pagtatanggol mula sa asawa. Ang tanging nakita niya ay ang pag-akbay ni Anton kay Valerie habang sabay silang tumatalikod. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Lumalabas siya ng ospital habang ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Basang-basa, walang pera, at walang matuluyan, tumigil si Carmela sa gitna ng kalsada. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay hindi na mapanbiyet sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kulog at baha, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa sampal ng kanyang biyenan. Bakit ang pusong nagmahal ng tapat ay siya pang kailangang mawasak ng ganito? Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang taong wala namang ibang ginawa, kundi ang magbigay? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng lumang klinika ay tila mga martilyo na pumupukpok sa pagod na diwa ni Carmela. Nagising siya na ang tanging nararamdaman ay ang hapdi ng kanyang pisngi at ang nakakangalay na lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang amoy ng murang disinfectant at luma na kumot ang bumati sa kanyang malay. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at higit sa lahat, wala na siyang rason para bumangon. Sa isang iglap, ang babaeng nangarap na maging katuwang ng isang mahusay na doktor ay naging isang anino na lamang sa gilid ng lansangan. Sa tabi ng kanyang higaan, isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na Amerikana ang tahimik na naghihintay. Siya si Attorney Mendoza, ang tapat na kanang kamay ng yumaong si Don Leonardo, ang dating pinuno ng Benvian San Jude, na palaging naniniwala sa kakayahan ni Carmela noong siya ay nag-aaral pa. Ang abogado ay lumapit at naglatag ng isang kulay asul na sobre sa ibabaw ng kupas na lamesa. Sa loob nito ay isang pagkakataon na tila isang himala sa gitna ng kanyang impyerno, isang scholarship para sa cardiology specialization sa Estados Unidos at isang plane ticket na may pangalan niya. Pinabibili ni Don Leonardo bago siya pumanaw na kung sakaling dumating ang araw na ito, ay ibigay ko sa iyo ang susi ng iyong kalayaan. Malumanay na sabi ng abogado, Carmela, ang katalinuhan mo ay hindi para sa kusina o para sa isang lalaking hindi marunong tumingin sa iyong halaga. Ang mundo ang nangangailangan sa iyo. Napatingin si Carmela sa isang lumang dyaryo na nakapatong sa paanan ng kanyang kama. Doon, nakita niya ang mukha ni Anton at Valerie, nakangiti at binabati dahil sa isang matagumpay na operasyon. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang luhang kanina ay tila hindi maubos ay natuyo. Nag-iwan ng isang bakas ng puot na naging gasolina ng kanyang bagong pagkatao. Hindi na siya iiyak para sa mga taong itinuring siyang basura. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong yon na simbolo ng 5 taon ng pagtitiis ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Hindi niya ito itinapon sa labas. Sa halip, kinuha niya ang isang kalawanging latang, nakita sa tabi, at doon inilagay ang singsing. Nais niyang itabi ito, hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang isang paalala ng bawat sampal, bawat insulto, at bawat patak ng ulan na kumuha sa kanyang dignidad. Ang latang ito ang magiging saksi sa kanyang muling pagsilang. Tatanggapin ko ito, attorney, sabi ni Carmela. Ang boses niya ay wala ng panginginig, tila yelo na sa talim. Ngunit pagbalik ko, hindi na ang dating Carmela ang makikita nila. Sisiguraduhin kong
Sa bawat tibok ng puso nila, mararamdaman nila ang bigat ng lahat ng nawala sa akin. 5 taon. Mahabang panahon para sa paghilom, ngunit napakaikli para sa pagkalimot. Ang bawat gabi sa ibang bansa ay ginugol niya sa pag-aaral, sa paghawak ng scalpel, at sa pagbuo muli ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng sugat sa pagluluto ay naging pinakamahusay na mga kamay sa loob ng operating room. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng naglalakihang pinto ng Benvien St. Jude. Ang mga gwardiya ay mabilis na tumayo ng tuwid. Ang mga empleyado ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang pares ng makinang na itim na high heels ang tumapak sa semento. Ang bawat hakbang nito ay lumilikha ng isang matalim at maautoridad na tunog na tila nagpapatahimik sa buong paligid. Si Carmela ay nakasuot ng isang fitted na business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na kayang bumutas sa kaluluwa ng sinumang titingin dito. Wala na ang basahang babae sa ulan. Ang nakatayo sa harap ng ospital ay ang bagong itinalagang Giamdok. Ang reynang binaliwala noon na ngayoy may hawak ng tadhana ng mga taong nagtaksil sa kanya. Tumingala siya sa gusali at isang manipis, ngunit mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Handa na ako, Anton," bulong niya sa hangin. "Sana ay handa ka na rin." Ang loob ng silid-pulong ng Benvien St. Jude ay balot ng halimuyak ng mamahaling kape at ang mapanghe na amoy ng kapalaluan. Nakaupo si Anton sa kabisera ng mahabang mesa. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid habang ang kanyang muka ay mababakas, ang isang nangiting tila nanalo na sa laro ng buhay. Sa tabi niya, si Valerie ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang bawat galaw ay puno ng pagyayabang. Finally, Anton, pagkatapos ng 5 taon na paglilinis natin sa gulo ng lumang pamunuan, mapupunta na rin sa iyo ang corona, bulong ni Valerie, sapat na para marinig ng iba pang mga miyembro ng board of directors na naroroon. "Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo matatalo. We deserve this." Tumawa ng mahina si Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Siyempre, mahal ko. Ibinuhos ko ang lahat para sa ospital na ito. Hindi sapat ang pagiging magaling na surgeon. Kailangan din ng tamang koneksyon. At ngayong wala na ang mga sagabal, wala nang makakapigil sa atin." Eksaktong pagkatapos ng kanyang huling salita, ang malaking pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Hindi ito ang karaniwang pagbukas na mabilis at padaskol. Ito ay isang paggalaw na tila nagbibigay daan sa isang napakahalagang personahe. Isang matalim at maindayog na tunog ng sapatos ang gumising sa katahimikan ng silid. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng puso na puno ng autoridad, bumabaon sa pandinig ng bawat naroroon. Tumayo ang chairman ng board, isang matandang lalaki na may seryosong mukha at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Gentlemen, and Dr. Valerie, I would like to introduce the woman who will lead us into the new era of St. Jude, our new medical director, fresh from her groundbreaking research and success in the United States, Dr. Carmela Santos." Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni na Anton at Valerie. Ang baso ng kape na hawak ni Anton ay bahagyang nanginig. Ang likido sa loob ay lumikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa biglang pagbilis ng kanyang kaba. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan nito nang makita ang babaeng pumasok. Si Carmela. Ngunit hindi ang Carmela na basa ng ulan at punit-punit ang dignidad. Ang babaeng nasa harap nila ay naglalabas ng isang nakakasilaw na aura. Ang kanyang puting coat ay tila isang baluti ng katarungan, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay tila 2 talim ng espada na handang humiwa sa anumang kasinungalingan. "Good morning, colleagues." Ang boses ni Carmela ay malalim, kalmado, ngunit may bigat na tila isang hatol ng korte.
I believe I am not late for my own welcome meeting. Carmela? Nauutal na sambit ni Anton. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng yabang ay naging isang mahinang kalos na halos hindi marinig. Paanong naging ikaw? Tumingin si Carmela nang diretso sa mga mata ni Anton. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang malamig na kawalan ng pakiramdam na mas masakit pa sa anumang sampal. I am Dr. Santos to you, Dr. Valderrama. Sa loob ng gusaling ito, ang tanging nag-uugnay sa atin ay ang profesionalismo. Kung mayroon ka pa niyon, humarap siya kay Valerie na ngayon ay namumutla at tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. And Dr. Valerie, I've reviewed your department's latest reports. Mediocre is an understatement. I expect a full audit of all surgical procedures under your supervision within the next 24 hours. You can't do this! Hiyaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at galit. Anton, gagawin ba natin siyang boss? After everything, hindi sumagot si Anton. Nakatitig lamang siya kay Carmela. Tila pilit na hinahanap ang bakas ng dating asawa na madaling saktan. Ngunit nang lumapit si Carmela para kunin ang dokumento sa harap niya, ang halimuyak ng kanyang pabango, ang pamilyar na amoy ng jasmine na dati ay gustong-gusto ni Anton, ay humalo sa hangin. Sa isang sandali, parang bumalik ang alaala ng kanilang nakaraan, ngunit agad itong napawi nang mapansin ni Anton ang paraan ng pagtayo ni Carmela. Hindi na ito ang babaeng tumatabi para bigyang daan siya. Ito na ang reynang handang sumagasa sa sinumang humarang. Naglakad si Carmela patungo sa gitna. Ang bawat kilos ay puno ng sining at kapangyarihan. Ang ospital na ito ay itinatag sa yaman ng malasakit, hindi sa dumi ng pansariling interes. Maraming kailangang baguhin at magsisimula tayo sa mga taong akala ay hindi sila mahahawakan ng batas. Sa dulo ng pulong, habang ang lahat ay tila hindi pa rin makapaniwala, kinuha ni Carmela ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging galing sa libingan. Prepare the records from 5 years ago, lalo na ang mga operasyong pinangunahan ni Dr. Anton Valderrama. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang dumi na itinago ninyo sa mga kabinet na ito. Ang mga papeles sa ibabaw ng mesa ay bahagyang nilipad ng hangin mula sa aircon. Lumilikha ng serye ng mga sutil na kaluskos na tila nagbababala ng paparating na unos. Hindi ako papayag. Isang malaking insulto ito sa posisyon ko bilang Chief of Surgery. Ang sigaw ni Valerie ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina, ngunit ang bawat salita niya ay tila tumatalbog lamang sa dingding na walang nakikinig. Sa harap niya, si Carmela ay nananatiling nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Ang katahimikan ni Carmela ay mas lalong nagpapagalit kay Valerie na tila isang apoy na pilit sinusunog ang isang pader ng yelo. Dr. Valerie, ang iyong posisyon ay nakabatay sa iyong kakayahan, hindi sa iyong boses. Mahinahong sagot ni Carmela, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang pinal na hatol. Sinuri ko ang iyong mga huling ulat. Maraming butas, maraming pagkakamali sa datos, at higit sa lahat, may mga nakababahalang bilang ng mga pasyenteng nagkaroon ng komplikasyon pagkatapos ng iyong mga operasyon. Ito ba ang tinatawag mong karapat-dapat sa posisyon? Padaskol na inilapag ni Valerie ang isang folder sa harap ni Carmela. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa matigas na kahoy ay tila isang desperadong hamon. Sinadya mo ito. Gusto mo lang akong pahiyain dahil sa nakaraan. Inggit ka lang dahil ako ang pinili ni Anton at ikaw ang itinapon na parang basura. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Huwag mong idamay ang iyong personal na kabiguan sa usaping medikal. Sa loob ng ospital na ito, wala akong pakialam kung sino ang pinili mo o sino ang itinapon. Ang pakialam ko ay ang kaligtasan ng mga pasyente na tila kinalimutan mo na dahil sa iyong kayabangan. Sa gitna ng lingguhang pagpupulong ng mga departamento,
Hindi nagdalawang isip si Carmela. Sa harap ng lahat ng mga doktor at matataas na opisyal, isa-isang hinimay ni Carmela ang mga pagkakamali ni Valerie. Ang bawat tanong ni Carmela ay parang isang matalim na scalpel na naglalantad sa kabulukan ng kaalaman ni Valerie. Namumutla si Valerie, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hiya habang ang mga kasamahan nila ay nagsimulang magbulungan. Ang tsismis na dati ay pabor sa kanya, ngayon ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanya. Dahil sa seryosong kapabayaan sa iyong tungkulin, Dr. Valerie, tinatanggalan kita ng karapatang mamuno sa operasyon sa loob ng 3 buwan. At simula ngayong gabi, ililipat ka sa night shift sa emergency room. Kailangan mong balikan ang mga basic na kasanayan na tila kinalimutan mo na. Deklara ni Carmela. Ang mga mata ni Valerie ay nanlilisik sa galit. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay unti-unting naglaho, iniwan ang isang katahimikang puno ng paghanga para sa bagong yamdok. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad si Carmela sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Anton. Hindi na ito ang mapagmataas na lalaki kanina. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagmamakaawa at ang kanyang boses ay naging malambot. Tila sinusubukang gamitin ang lumang karisma na dati ay nagpahulog sa loob ni Carmela. Carmela, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Lumapit si Anton, sapat na para maramdaman ni Carmela ang init ng hininga nito. Alam ko, nagkamali ako noon, pero ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para maging matatag ang kinabukasan natin. Hindi mo ba nakikita? Pwede nating ayusin ito. Pwede tayong maging pinakamakapangyarihang mag-asawa sa mundo ng medisina. I still care about you, Carmela. Tumingin si Carmela sa kanya. Ang kanyang titig ay walang bahid ng emosyon. Ang bawat salita ni Anton ay parang isang sirang plaka na wala ng kahulugan. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin at humakbang palayo. Ang pakialam mo ay hindi para sa akin, Anton, kundi para sa iyong sarili. Malamig niyang sabi. Ang tayo ay namatay na 5 taon na ang nakalilipas sa gitna ng ulan. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa iyong mga kasinungalingan. Iniwan ni Carmela si Anton na nakatayo sa dilim. Ang anino nito ay tila lumiliit sa gitna ng malawak na pasilyo. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng gusali, isang kakaibang tunog ang huminto sa kanyang mga hakbang. Ito ay isang mahina at paos na iyak. Isang iyak na puno ng takot at pangungulila. Nanggagaling sa madilim na sulok ng hagdanan ng ospital. Ang tunog ng bawat hikbi ay tila isang maliit na kamay na kumakatok sa pintuan ng puso ni Carmela na matagal na niyang ipinid. Dahan-dahan siyang lumapit at doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency light, nakita niya ang isang maliit na bulto. Isang batang babae na nakayakap sa sarili niyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng luha. Habang ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na laban, ang malamig na liwanag ng emergency light ay tila nagbibigay ng isang maputlang anyo sa maliit na batang nakasandal sa pader. Ang bawat paghinga nito ay sinasabayan ng isang mahina at hirap na tunog, tila isang sirang instrumentong pilit pinapatugtog. Lumapit si Carmela, ang kanyang puso, na akala niya ay naging bato, na sa loob ng 5 taon ay biglang kumurot sa isang pamilyar na hapdi. Huwag kang matakot, bulong ni Carmela habang dahan-dahang lumuluhod upang mapantayan ang bata. Inalis niya ang kanyang puting coat at maingat itong isinuot sa nanginginig na balikat ng bata. Nandito na si Doktora, walang mananakit sa'yo. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata, na masyadong malaki para sa kanyang maliit na mukha, ay puno ng isang uri ng lungkot na hindi dapat nararanasan ng isang 6 na taong gulang. Sa halip na sumigaw o tumakbo, unti-unting inabot ng bata
ang dulo ng daliri ni Carmela. Tila tinitiyak kung ang anghel na nasa harap niya ay totoo o isang bahagi lamang ng kanyang panaginip. Masakit po dito, mahinang sabi ng bata habang itinuturo ang kanyang dibdib, kung saan ang bawat tibok ay tila isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng katahimikan ng hagdanan, sinimulan ni Carmela ang isang malambot na himig. Isang lumang dula-dulaan na kanta sa Tagalog na dati ay kinakanta ng kanyang ina. Ang kanyang boses, na kanina ay ginamit sa pagpataw ng parusa, ngayon ay naging isang mainit na kumot na bumabalot sa bata. Unti-unting humupa ang panginginig ni Maya. Iyon ang pangalan ng bata, ayon sa maliit na wristband na suot nito. Dumating ang isang yarsang hingal na hingal. Ang muka ay bakas ang labis na pag-aalala. Doktora Santos, pasensya na po, nakatakas po si Maya sa ward. Ayaw niya po kasing maturukan ng gamot dahil natatakot siya sa karayom. 4 na taon na siyang narito, hindi ba? Tanong ni Carmela habang maingat na kinakarga si Maya. Naramdaman niya ang gaan ng bata, tila isang ibon na nawalan ng mga pakpak. Opo, doktora. Isang ulila. Iniwan siya rito pagkatapos mamatay ng kanyang ina sa panganganak. May malalang congenital heart disease ang bata. Siya na ang naging anak ng ospital. Pero hanggang ngayon, wala pa ring permanenteng doktor na gustong humawak sa kaso niya dahil masyadong komplikado. Paliwanag ng nurse. Habang naglalakad sila pabalik sa ward, isang pamilyar na tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Valerie, na nakasuot na ng kanyang scrub suit para sa night shift, ay lumabas mula sa kabilang pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Carmela. Og, ano ba yan? Bakit may batang marumi at pakalat-kalat dito? Carmela, naging yaya ka na ba ngayon? Hindi ba't direktor ka? Bakit hawak mo ang basurang yan na hindi naman nagbabayad ng bill? Maanghang na wika ni Valerie, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Tumigil si Carmela. Ang kanyang titig ay naging kasing talim ng kidlat. Dr. Valerie, ang batang tinatawag mong basura ay isang pasyente. At ang pasyenteng ito ay nasa ilalim na ng aking direktang pangangalaga. Kung ang tingin mo sa medisina ay tungkol lamang sa pera at katayuan, baka mas mabuting hubarin mo na ang lisensya mo bago pa kita tuluyang mapatalsik. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, sigaw ni Valerie. Ngunit mabilis siyang napatigil nang makita ang mga tauhan ng ospital na nagsisimulang magmasid. Hindi na siya pinansin ni Carmela. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay nakasandal sa kanyang balikat. Sa isang sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang isang uri ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ang pagkauhaw niya sa katarungan ay tila nagkaroon ng bagong muka. Ang muka ng batang ito. Salamat po, Mama Doctor. Bulong ni Maya bago ito tuluyang makatulog sa bisig ni Carmela. Ang salitang mama ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng katawan ni Carmela. Siya na itinuring na baog at walang silbi ng kanyang dating pamilya, ngayon ay tinatawag na ina ng isang batang kasing sugatan ng kanyang kaluluwa. Pagdating sa kanyang opisina, matapos maihabilin si Maya sa pinakamahusay na nurse, kinuha ni Carmela ang lumang file ng bata. Gusto niyang malaman ang lahat. Ngunit habang binabasa niya ang kasaysayan ng ina ni Maya, napatigil ang kanyang paghinga. Ang mga huling pahina ng record ay tila binura o sadyang tinanggal, at ang tanging natirang impormasyon ay ang petsa ng pagkamatay nito, 6 na taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng isang malabong tatak ng ospital, nakita niya ang isang pamilyar na pirma. Isang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang sariling puso dahil sa galit at hinala. Ang pangalang nakasulat bilang attending physician ng ina ni Maya ay walang iba kundi si Dr. Anton Valderrama. Ang bawat buhay ay may halaga, maliban na lamang kung ang humahawak ng iyong tadhana ay isang taong walang kaluluwa. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid ng archive, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Carmela at ang marahang paglipat
ng mga pahinang tila ilang taon nang hindi nahahawakan. Ang amoy ng lumang papel at amag ay humahalo sa lamig ng gabi, ngunit ang mas matinding amoy na nanunuot sa kinalalagyan ni Carmela ay ang amoy ng kabulukan ng nakaraan. Hawak niya ang orihinal na medical chart ng ina ni Maya. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang flashlight, nakita ni Carmela ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Noong gabing mamatay ang ina ng bata, si Anton ang naka-duty. Nakasulat sa record na nagkaroon ng seryosong komplikasyon ang pasyente at nangailangan ng agarang operasyon. Ngunit sa tabi ng oras ng pangangailangan, may isang nakakangit-ngit na attending physician unavailable. Kasabay nito, nahanap ni Carmela ang isa pang logbook mula sa VIP wing. Sa eksaktong oras na naghihingalo ang ina ni Maya, si Anton ay nasa kabilang dulo ng ospital, nagsasagawa ng isang simpleng cosmetic procedure sa asawa ng isang maimpluwensyang politiko. Ipinagpalit ni Anton ang buhay ng isang mahirap na ina para sa barya at koneksyon. "Hayop ka, Anton!" bulong ni Carmela habang ang kanyang mga kuko ay nabaon sa gilid ng folder. Ang kanyang puso ay kumikirot hindi na dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding puot para sa kawalang katarungang ito. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging mainit na asido na lalong nagpatatag sa kanyang hangarin. Sa labas ng archive, ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Carmela ang file sa loob ng kanyang lab coat. Ang pinto ay bumukas at ang anino ni Anton ay lumitaw. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba na pilit niyang itinago sa likod ng isang mapanuring tingin. "Carmela, anong ginagawa mo rito sa oras na ito?" tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay may halong pagduda. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Carmela at ang alikabok sa kanyang mga kamay. Humarap si Carmela. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng pader na semento. "Nagbabasa lang ako ng kasaysayan ng ospital na ito, Dr. Valderrama. Masyadong maraming mga nakatagong sikreto sa mga dingding na ito. Hindi mo ba alam na ang mga multo ng nakaraan ay hindi nananatiling tahimik?" Bahagyang namutla si Anton. "Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Masyado ka lang sigurong pagod sa bago mong posisyon. Baka nakakalimutan mo, ang pamumuno sa ospital ay nangangailangan ng focus, hindi ng paghalungkat sa mga bagay na matagal nang natapos. Ang mga bagay na natapos nang may kasinungalingan ay hindi kailanman matatapos, Anton." Lumapit si Carmela. Sapat na para marinig ni Anton ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso dahil sa takot. "Dr. Valderrama, naaalala mo pa ba ang sumpa natin bilang mga doktor? Ang unahin ang buhay ng lahat, anuman ang katayuan, o baka mas mahalaga sa iyo ang kinang ng ginto kaysa sa tibok ng puso ng isang naghihingalo. Huwag mo akong leksyonan tungkol sa etika," sigaw ni Anton. Ang kanyang pagiging defensive ay lalong nagpatunay sa kanyang kasalanan. "Ginawa ko ang lahat para sa ospital na ito. Kung may mga desisyon man akong ginawa noon, iyon ay para sa ikabubuti ng nakararami." "Para sa ikabubuti ng nakararami? O para sa ikabubuti ng bulsa mo?" Huling hirit ni Carmela bago siya mabilis na naglakad palabas. Iniwan si Anton na nakatayo sa gitna ng alikabok at dilim. Pagbalik ni Carmela sa kanyang opisina, ang liwanag mula sa kanyang computer monitor ay sumalubong sa kanya. Isang notification ang lumabas sa internal network ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang headline ng isang anonymous na artikulo na kumakalat na ngayon sa lahat ng mga tauhan. Ang bagong direktor, katarungan o pansariling paghihiganti. Isang pagsusuri sa pag-abuso sa kapangyarihan ni Dr. Carmela Santos. Ang bawat salita sa artikulo ay tila lason na unti-unting sumisira sa kanyang reputasyon. Pinagmumukha siyang isang baliw na babaeng bumalik lamang para manira ng mga karera. Alam ni Carmela
kung kaninong kamay nanggaling ang paninirang ito. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa medical records. Ito ay isa ng maruming laro para sa kanyang pagkatao. Ang bawat yapak sa malawak na labi ng Benvien San Jude ay tila dinidiktahan ng mga bulong na mabilis na kumakalat sa hangin. Ang tsismis ay parang lason na iunti-unting humahalo sa amoy ng gamot at kalinisan ng ospital. Sa gitna ng silid, isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling alahas, ngunit may mukhang puno ng pait ang gumagawa ng eksena. Si Doña Carmen iyon, hawak ang kanyang dibdib na tila ba hihimatayin, nagsimula siyang sumigaw sa harap ng mga nurse at pasyenteng naghihintay. Nasaan ang inyong direktor? Nasaan ang babaeng walang utang na loob na yon? Lumabas ka, Carmela. Harapin mo ang ina ng lalaking nagbigay sa iyo ng lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon. Ang mga cellphone ay inilabas para kumuha ng video. Ang imahe ni Carmela bilang isang mapangaping pinuno ay tila unti-unting nabubuo sa isipan ng madla. Si Valerie ay nakatayo sa isang sulok, may lihim ng ngiti habang pinapanood ang kaguluhan. Ito ang plano nila, gamitin ang tradisyon at ang konsepto ng paggalang sa nakatatanda para sirain ang integridad ni Carmela. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Carmela, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulantang. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga kaaway. Nang makita siya ni Doña Carmen, lalong lumakas ang boses ng matanda. Ayan na siya, ang babaeng itinuring kong anak. Pero ngayon ay tinatanggalan ng dangal ang aking anak na si Anton. Napakawalang puso mo, Carmela. Matapos kitang patuluyin sa aming tahanan noong wala kang kahit ano. Ito ba ang igaganti mo? Ang tratuhing parang kriminal ang asawa mo? Napakabaog mo na nga, napakasama pa ng ugali mo. Ang salitang baog ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Maraming napasinghap sa marahas na salitang iyon. Ngunit hindi kumurap si Carmela. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matanda. Doña Carmen, mahinahon ngunit mariing simula ni Carmela. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng labi. Ang ospital na ito ay hindi entablado para sa inyong dula-dulaan. Kung ang pag-uusapan natin ay utang na loob, baka gusto ninyong ipaliwanag sa madla kung nasaan ang 3 milyong piso na kinuha ninyo mula sa aking trust fund nung mga panahong nag-aaral pa si Anton, ang perang iniwan ng aking mga magulang para sa aking kinabukasan na inubos ninyo sa inyong mga sugal at luho. Sandaling natigilan ang matanda. Namutla siya at tila nawalan ng hangin. Inilabas ni Carmela ang isang folder na naglalaman ng mga bank statements at pirma ng matanda mula sa 5 taon na ang nakalilipas. Ang utang na loob ay binabayaran ng respeto, Doña Carmen, hindi ng pagnanakaw. Ibinigay ko sa inyo ang lahat noon dahil itinuring ko kayong pamilya. Pero ang pamilya ay hindi naninira ng buhay para lamang pagtakpan ang dumi ng kanilang anak. Kung hindi kayo lalabas sa gusaling ito ng kusa, mapipilitan akong tawagin ang security para escortan kayo palabas bilang isang intruder. Wala nang nagawa ang matanda, kundi ang manginig sa hiya, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbago ng panig. Ang mga bulong-bulungan ay napunta na sa kanya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Carmela ang kanyang dating biyenan nang may halong awa bago siya tumalikod at naglakad palayo. Pagpasok ni Carmela sa kanyang opisina, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Doon, sa likod ng makapal na kahoy, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ipinasok niya ang mga ito sa bulsa ng kanyang white coat para itago ang kanyang kahinaan. Kahit gaano siya katapang sa labas, ang mga sugat ng nakaraan ay sariwa pa rin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na puso. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal.
Narinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob at ang tunog ng lock na mabilis na bumaon sa pinto mula sa loob. Lumingon si Carmela at nakita si Anton na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at isang uri ng puot na hindi niya pa nakikita noon. Ang silid na dapat ay ligtas niyang kuta ay naging isang hawla kung saan wala siyang matatakbuhan. Ang bawat paghinga ni Anton sa loob ng saradong silid ay tila lason na humahalo sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pag-ibig, kundi sa isang uri ng desperasyon na nagmumula sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumapit siya kay Carmela. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tangkang pagbawi sa kapangyarihang unti-unti nang dumudulas sa kanyang mga kamay. Carmela, itigil mo na ang kabaliwang ito. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, isang halong banta at pagsamo. Sinisira mo hindi lang ang karera ko, kundi pati ang ospital na ito. Bakit ba kailangang humantong tayo sa ganito? Pwede naman nating pag-usapan ang lahat ng maayos. Sabihin mo lang kung magkano, sabihin mo kung anong gusto mo. Itigil mo lang ang paghalungkat sa nakaraan. Tumingin si Carmela sa kanya nang may matinding pandidiri. Ang lalaking dati ay tiningala niya ay tila naging isang maliit at maduming nilalang sa kanyang paningin. Ang katarungan ay walang presyo, Anton. Akala mo ba ang lahat ng buhay na binaliwala mo ay mababayaran ng pera? Ang bawat sandaling kinuha mo sa akin, ang bawat patak ng luha ko, hindi yon mababayaran ng kahit anong yaman. Sa gitna ng kanyang galit, sinubukan ni Anton na hawakan ang braso ni Carmela, isang marahas na pagkakahawak na tila nais siyang pasunurin. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang matunog na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Carmela na tumama sa balat ni Anton ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang simbolo ng pagwawakas ng mahabang panahon ng pananahimik. Huwag mo akong hahawakan gamit ang mga kamay mong puno ng dumi. Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang bawat hawak mo ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging bulag noon. Ngunit ngayon, gising na ako, Anton, at titiyakin kong mararanasan mo ang bawat sakit na ibinigay mo sa akin. Lumabas si Anton sa opisina na may mapulang pisngi at isang pusong puno ng paghihiganti. Hindi siya papayag na matalo ng ganoon na lamang. Sa isang madilim na sulok ng ospital, nagkita sila ni Valerie. Ang mukha ni Valerie ay tila isang maskara ng kasamaan habang nakikinig sa ulat ni Anton. Kung hindi natin siya kayang talunin sa usaping medikal, sirain natin ang tanging bagay na nagpapatibok sa puso niya ngayon. Mungkahi ni Valerie, ang kanyang boses ay parang isang bulong mula sa impyerno. Ang batang iyon, si Maya, iyon ang kahinaan niya. Kung mawawala ang bata, mawawala ang lakas ni Carmela. Ginamit nila ang kanilang mga koneksyon. Nagbayad sila ng malaking halaga sa isang tiwaling social worker, si Mrs. Reyes, para gumawa ng isang pekeng ulat tungkol sa kalagayan ni Carmela. Sinabi nilang si Carmela ay may malalang problema sa pag-iisip at ginagamit lamang ang bata para sa kanyang personal na paghihiganti. Kinabukasan, habang nasa ward si Carmela at masayang binabasa ang isang kwento kay Maya, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mrs. Reyes kasama ang dalawang security guard. Ang bawat hakbang nila sa puting sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Dr. Carmela Santos, mayroon kaming kautusan mula sa kagawaran. Seryosong sabi ni Mrs. Reyes, dahil sa mga nakababahalang ulat tungkol sa inyong mental stability at ang posibilidad na maging panganib kayo sa bata. Kailangan naming kunin si Maya mula sa inyong pangangalaga. Ang inyong aplikasyon para sa adopsyon ay pansamantalang sinuspinde. Tila gumuho ang mundo ni Carmela. Ang libro na hawak niya ay dahan-dahang nahulog. Ang mga pahina nito ay nayupi sa sahig.
Niyakap ni Maya ang kanyang binti. Ang maliliit na kamay ng bata ay nanginginig sa takot. Mama Doktor, huwag niyo po akong ipamigay. Takot po ako. Ang yak ni Maya ay tila mga punyal na sumasaksak sa puso ni Carmela. Ang bawat hikbi ng bata ay nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Walang katotohanan ang mga paratang na yan. Sigaw ni Carmela habang pilit na pinoprotektahan ng bata. Ngunit ang mga security guard ay dahan-dahang lumapit para ihiwalay sila. Ang pisikal na puwersa ay walang laban sa sakit na nararamdaman ni Carmela sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Anton sa may pintuan. Mayroon siyang hawak na isang piraso ng papel. Ang kanyang labi ay may isang nakapangingilabot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang pinapanood ang pagdurusa ng babaeng dati niyang pinangakuang mamahalin. Pasensya na, Carmela, sabi ni Anton. Ang boses niya ay puno ng mapait na panunodyo. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo dapat ako kinalaban. Ito ang opisyal na kautusan ng korte. Simula ngayon, wala ka ng karapatang lumapit sa batang ito. Talo ka na. Humarap si Anton kay Carmela. Dahan-dahang itinaas ang dokumentong may selyo ng korte habang ang boses ng umiiyak na si Maya ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. Ang bawat segundo ng katahimikan sa madilim na opisina ni Carmela ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga ilaw ng kalsada sa labas na nagpapakita ng mga anino ng mga gamit ni Maya, isang maliit na sapatos, isang drawing ng bahay na may 2 tao, at isang basyong bote ng gamot. Ang bawat bagay na naiwan ng bata ay tila isang bakas ng isang pangarap na mabilis na binura ng malupit na tadhana. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Anton. Ang kanyang mga yapak sa alpombra ay tila lason na unta-unting lumalapit. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, kumuha siya ng isang upuan at naupo sa tapat ni Carmela. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapanuring ngiti na tila isang mangangaso na huli na ang kanyang biktima. Alam kong masakit, Carmela. Nakita ko ang hitsura mo nang ilayo nila ang bata. Ang boses ni Anton ay may halong tamis na nakakasuka. Pero alam mo, may paraan para matapos ang lahat ng ito. Isang pirma mo lang at ibabalik ko si Maya sa'yo. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din magkasama na kayo. Tumingala si Carmela. Ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat at pag-iyak. Ngunit may nananatiling ningas ng galit sa loob nito. Anong gusto mo, Anton? Simple lang. Magbitiw ka sa tungkulin bilang direktor. Bawiin mo ang lahat ng mga reklamong isinampa mo laban sa akin at kay Valerie. At higit sa lahat, sunugin mo ang lahat ng mga dokumentong nakuha mo mula sa archive tungkol sa nakaraan. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang maruming transaksyon. Pumili ka. Ang iyong paghihiganti o ang kaligtasan ng batang yon. Sinasabi ko sa'yo, sa ampunang dinalan sa kanya, hindi nila siya mabibigyan ng espesyal na atensyon para sa sakit niya sa puso. Baka hindi na siya magtagal doon. Isang matinding danvat ang bumalot sa kaluluwa ni Carmela. 5 taon siyang nagpakapagod, nagtiis at bumuo ng sarili para sa sandaling ito, ang sandali ng kanyang pagbawi sa dangal. Kung susuko siya ngayon, mananalo ang kasamaan. Ngunit kapag nakikita niya ang mukha ni Maya sa kanyang isipan, ang bawat prinsipyo at galit niya ay tila naglalaho. Tumayo si Carmela at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang salamin, tila pilit na inaabot ang malayo at malamig na bituin. Sa isang sandali, naramdaman niya ang init ng maliliit na kamay ni Maya sa kanyang palad, isang alaala ng dalisay na pag-ibig na mas malakas pa sa anumang puot. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin, Anton, na kaya mong bilhin ang konsensya ko? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hina at lakas. Hindi ko binibili ang konsensya mo, Carmela.
Inaalok ko sa iyo ang tanging bagay na mahalaga sa iyo ngayon, sagot ni Anton habang inilalapag ang isang sulat ng pagbibitiw sa mesa. Don't be a hero, Carmela. Be a mother. Pumili ka. Sa kabilang dulo ng ospital, si Valerie ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa bakanteng nurse station. Tingnan mo ang dakilang si Dr. Santos. Sa huli, titiklop din siya. Ang pag-ibig ay para lamang sa mga mahihina at si Carmela ang pinakamahina sa ating lahat. Kinuha ni Carmela ang panulat. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang mabigat na sakripisyo. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa sulat ng pagbibitiw ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang karera. Isinuko niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katarungan, at ang kanyang tagumpay. Para sa kanya, ang isang ngiti ni Maya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng korona sa mundo. Ayan na, Anton. Kunin mo na ang gusto mo. Pero tandaan mo ito. Ibalik mo si Maya sa akin ng walang galos. O sisiguraduhin kong kahit sa impyerno ay hindi ka makakatakas sa akin. Bulong ni Carmela habang iniaabot ang papel. Ngunit bago pa man mahawakan ni Anton ang dokumento, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang matinis at paulit-ulit na tunog ng alarm mula sa internal communication system ng ospital. Ang pulang ilaw sa pasilyo ay nagsimulang kumislap ng mabilis, lumilikha ng isang atmosfera ng kaba at panganib. Code Blue, Pediatric Ward, Room 304, Emergency. Ang boses mula sa speaker ay puno ng taranta. Ang Room 304 ay ang silid, kung saan pansamantalang dinala si Maya habang hinihintay ang paglipat sa ampunan. Ang pluma sa kamay ni Carmela ay nabitawan, lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat tunog ng alarm na umaalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katinoan ni Carmela. Hindi na niya pinansin ang sulat ng pagbibitiw na nalaglag sa sahig o ang mapaglarong ng ngiti ni Anton na biglang napalitan ng gulat. Ang kanyang mga binti ay tila nagkaroon ng sariling isip. Mabilis na tumatakbo patungo sa pediatric ward habang ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na tiles ay sumasabay sa mabilis at marahas na tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang Room 304, ang eksena sa loob ay tila isang bangungot na naging totoo. Ang mga nurse ay abala sa paligid ng kama ni Maya. Ang bawat galaw nila ay puno ng taranta. Ang mukha ng bata na dati ay maputla ay ngayon ay tila kulay ube na. Ang kanyang mga labi ay tuyot at walang buhay. Ang monitor sa gilid ay naglalabas ng isang mahaba at nakatutulig na tunog. Isang tuwid na linya na nagpapahiwatig na ang maliit na puso ni Maya ay sumuko na sa laban. Tabi, alis diyan. Ang boses ni Carmela ay hindi na boses ng isang direktor. Ito ay boses ng isang inang handang makipagbuno sa kamatayan. Dinaluhong niya ang kama at sinimula ng chest compressions. Ang bawat diin ng kanyang mga kamay sa maliit na dibdib ni Maya ay puno ng panalangin at pagsisisi. Huwag ngayon, Maya. Huwag mong iwan si Mama Doktor. Laban, anak. Please, lumaban ka. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Humahalo sa mga luhang pilit niyang pinipigilan para lamang makakita ng malinaw. Pagkalipas ng ilang minuto na tila isang buong kabuuan ng kawalang hanggan, ang monitor ay naglabas ng isang mahina ngunit matatag na tunog. Beep! 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 Bumalik ang tibok ng puso ni Maya, ngunit ang bawat paghinga niya ay kailangan pa ring tulungan ng makina. Mabilis na sinuri ni Carmela ang mga huling laboratory results. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato nang makita ang katotohanan. Heart failure. Ang kanyang balbula ay tuluyan ng bumigay. Hindi na ito makukuha sa gamot lamang. Kailangan niya ng isang komplikadong bypass surgery ngayong gabi rin. Kung hindi,
Hindi na niya aabuti ng pagsikat ng araw. Lumingon siya at nakita si Anton na nakatayo sa pintuan. Malamig na pinapanood ang lahat. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha ni Carmela ang piraso ng papel na kanina ay pinirmahan niya, ang sulat ng kanyang pagbibitiw na nadala pala ni Anton. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. Hindi ako magbibitiw. Ang boses ni Carmela ay puno ng awtoridad na tila yelo sa talim. Bilang medical director at bilang tanging espesyalista na may kakayahang gumawa ng operasyong ito, ako mismo ang hahawak sa kaso ni Maya. Ihanda ang operating room isa. Ngayon din. Teka lang, Carmela. Pigil ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunuya habang humahakbang siya papasok. Nakalimutan mo na ba ang golden rule ng PIC Hospital na ito? Ang isang doktor ay hindi pwedeng mag-opera sa isang pasyente kung saan meron siyang malalim na emosyonal na koneksyon, lalo na't itinuturing mo siyang anak. Labag iyan sa etika. Maaring manginig ang kamay mo o mabulag ka ng emosyon. Wala nang ibang cardiologist surgeon na on-call ngayong gabi na kayang gumawa nito. Sigaw ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Narito ako. Mungkahi ni Anton. Ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang nakapangingilabot na ngiti. Ako lang ang tanging doktor na may kaparehong ranggo sa'yo na pwedeng maging primary assistant o supervisor mo sa loob. Kung gusto mong ituloy ang operasyong ito nang hindi nalalabag ang batas ng ospital, kailangan mo ako. Kung hindi, mananatili tayo nakatayo rito hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang batang iyan. Napatigil si Carmela. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nandidiri sa ideya na makasama si Anton sa loob ng operating room. Ngunit nang makita niya ang maliit na kamay ni Maya na tila humihingi ng saklolo, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, kailangan niyang makasama ang demonyo sa loob ng iisang silid para lamang iligtas ang anghel na nasa harap niya. Mabilis siyang naglakad patungo sa banyo ng ward. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig. Paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang muka. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Tumingin siya sa salamin, sa sarili niyang mga mata na puno ng pagod, ngunit may matinding apoy ng determinasyon. Hindi mo siya makukuha, Anton. Bulong niya sa sarili, habang ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang baba. Lumilikha ng maliliit na patak sa sahig. Hindi ko hahayaang ang kamay mong pumatay sa ina niya. Ang siyang kukuha rin sa buhay ng batang ito. Lumabas siya at hinarap si Anton na may panibagong lakas. Gawin natin. Pero tandaan mo ito, Anton. Sa loob ng silid na yon, ako ang susunod mo. Isang maling galaw, isang maling tingin, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng ospital na ito bilang isang malayang tao. Anton lamang ang tumitig sa kanya. Isang mapanganib na ningning ang nasa kanyang mga mata, habang ang tunog ng monitor ni Maya ay tila isang mabilis na pagbilang sa nalalabing sandali ng bata. Buhay ng bata o ang pride mo, Carmela? Muling bulong ni Anton, sapat na para siya lang ang makarinig. Ako lang ang tanging pag-asa mo ngayon. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa sink ng scrub room ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbibilang sa nalalabing oras ni Maya. Ang amoy ng antiseptic soap ay matapang at nanunuot. Isang pamilyar na amoy na dapat ay nagbibigay ng kalmado sa isang surgeon. Ngunit ngayon ay tila nagpapabilis lamang sa kaba sa dibdib ni Carmela. Masusi niyang kinukuskos ang kanyang mga kamay at braso. Ang bawat galaw ay mekanikal at tumpak, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Sa kanyang tabi, si Anton ay gumagawa rin ng parehong ritual. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat, tila isang pader ng yelo na anumang sandali ay maaaring gumuho at lumunod sa kanilang dalawa. Ang tunog ng agos ng tubig ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid, isang dumadaloy na ingay na tila sumasalamin sa tensyong nagngangalit
sa ilalim ng kanilang mga balat. Alam mo, Carmela, sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago sa ospital na ito. Panimula ni Anton, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng lason. Hindi lang ang mga kagamitan, kundi pati ang paraan kung paano namin pinapatakbo ang mga bagay-bagay. Mas praktikal na kami ngayon. Hindi na kami umaasa sa mga emosyong madalas ay nagpapahina sa isang desisyon. Hindi lumingon si Carmela. Ang kanyang pansin ay nanatili sa kanyang mga daliri na tila may sariling buhay sa ilalim ng tubig. Ang tawag mo ay praktikalidad, Anton. Ang tawag ko ay kawalan ng konsensya. Huwag mong isipin na dahil magkasama tayo sa loob ng silid na yon, ay nakalimutan ko na ang dumi ng iyong mga kamay. Ginagawa ko ito para sa anak ko, hindi dahil kailangan kita. Anak? Isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Anton. Nakakatawa na pagkatapos ng lahat, sa isang batang hindi mo naman kadugo, mo ibubuhos ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait mo sa akin. Pero mag-ingat ka, Carmela. Masyado kang nakatali sa batang iyan. At sa mundo ng medisina, ang labis na attachment ay nagiging sanhi ng pagkakamali. Habang nagaganap ang palitan ng salita sa scrub room sa kabilang dulo ng ospital, si Valerie ay nasa loob ng opisina ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at inggit. Hindi siya mapakali. Alam niyang kapag naging matagumpay ang operasyon ni Carmela, lalong tataas ang respeto ng board sa kanya at maaaring manganib ang plano nilang patalsikin ito. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, nakita niya ang isang bukas na drawer sa lamesa ni Anton. Ang drawer kung saan nakatago ang mga dokumentong nakuha ni Anton mula sa archive. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. At doon, nakita niya ang katotohanan, ang medical records ng ina ni Maya. Ang ebidensya ng kapabayaan ni Anton 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mukha ni Valerie ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang bawat detalye. Kaya pala gustong-gusto ni Carmela ang batang ito. Bulong ni Valerie sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi lang ito basta adopsyon. Ito ay isang buhay na ebidensya. Kung mabubuhay ang batang ito at magpapatuloy si Carmela sa pag-iimbestiga, tapos na kami ni Anton. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang madilim na ideya ang pumasok sa isipan ni Valerie. Isang desperadong hakbang para protektahan ang sarili niyang kinabukasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-text kay Anton na alam niyang nasa loob na ng operating room complex. Alam ko na ang tungkol sa bata. Huwag mong hayaang matapos ni Carmela ang operasyon ng maayos. Kung mabubuhay si Maya, masisira tayo. Sa loob ng operating room isa, ang liwanag mula sa malalaking surgical lamps ay nakakasilaw. Ang bawat kagamitan ay nakahain ng maayos sa ibabaw ng asul na tela. Si Maya ay nakahiga na sa gitna. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon ng laki ng operating table. Ang tunog ng ventilator ay nagbibigay ng isang mekanikal na ritmo sa silid. Isang paalala na ang kanyang buhay ay nakasandal na lamang sa mga makina at sa mga kamay ng mga surgeon na nasa harap niya. Pumasok si Carmela. Ang kanyang muka ay balot ng maskara. Tanging ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon ang nakikita. Sa kabilang panig ng table, nakatayo si Anton. Saglit na nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Carmela ang pagbabago sa aura ni Anton. Isang uri ng kaba at pagkabalisa na hindi niya nakita kanina sa scrub room. Napansin din ni Carmela ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Anton habang inaayos nito ang kanyang surgical gloves. Dr. Valderrama, kung sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin ang tungkulin mo, maaari ka pang lumabas. Malamig na sabi ni Carmela habang iniaabot ang kanyang kamay para sa unang scalpel. Ang pakiramdam ng malamig na bakal sa kanyang palad ay tila nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas.
Gawin mo na ang trabaho mo, Dr. Santos, sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang kanyang tungkulin bilang doktor. At ang takot na mawala ang lahat dahil sa tekstong natanggap mula kay Valerie. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat hiwa ni Carmela ay maingat at tumpak. Ang bawat patak ng dugo na lumalabas ay mabilis na nililinis ng mga nurse. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Tanging ang tunog ng mga instrumentong nagkikiskisan at ang bawat utos ni Carmela ang maririnig. Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, may napansin si Carmela. Ang bawat galaw ni Anton bilang assistant ay tila sadyang bumabagal. Sa tuwing kailangan niya ng isang instrument o tulong sa pag-clamp ng isang ugat, tila nag-aalinlangan si Anton. Ang bawat segundong nawawala dahil sa pagbagal ni Anton ay nagpapataas sa panganib para kay Maya. Anton, anong ginagawa mo? Clamp the aorta now! Sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng babala. I'm trying, Carmela. Masyadong madulas ang tissue. Nauutal na sagot ni Anton. Tiningnan ni Carmela ang mga kamay ni Anton. Nakikita niya ang isang uri ng pag-aalinlangan na hindi dapat taglayin ng isang bihasang surgeon. Sa isang sandali, naramdaman ni Carmela ang isang malamig na takot. Alam niyang hindi lang ang sakit sa puso ang kalaban niya ngayon. Kalaban din niya ang lalaking nasa tapat niya na maaring sadyang gumagawa ng paraan para hindi magtagumpay ang operasyon. Bago siya magpatuloy sa pinakasensitibong bahagi ng bypass, tumigil si Carmela. Inilayo niya ang kanyang mga kamay mula sa bukas na dibdib ni Maya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Anton. Ang kanyang titig ay tila isang sumpa na bumabaon sa kaluluwa ng lalaki. Kung may balak kang gawing masama sa loob ng silid na ito, Anton, tandaan mo, tumawag na ako sa Bureau of Investigation bago ako pumasok dito. May mga tao sa labas na naghihintay sa resulta ng operasyong ito, hindi lang bilang medikal na ulat, kundi bilang bahagi ng isang kriminal na imbestigasyon laban sa iyo. Isang maling galaw mo at hindi lang lisensya mo ang mawawala sa iyo. Ang kalayaan mo ang magiging kabayaran. Ang mga mata ni Anton ay nanlaki sa gulat at takot. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang maskara, habang ang tunog ng monitor ng puso ni Maya ay biglang bumilis, lumilikha ng isang serye ng mga irregular na tunog na nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay lalong nagiging kritikal. Ang bawat hininga sa loob ng operating room, isa ay tila may kasamang bigat ng bakal na nakadagan sa dibdib ng lahat ng naroroon. Ang amoy ng malamig na hangin mula sa aircon ay humahalo sa matapang na amoy ng yodo at dugo. Isang kombinasyon na nagpapaalala sa bawat doktor na sa bawat segundo, ang kamatayan ay nakatayo lamang sa isang sulok, naghihintay ng pagkakamali. Si Carmela ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamay na nababalutan ng asul na surgical gloves ay nananatiling matatag sa ibabaw ng nakabukas na dibdib ni Maya. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Anton ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na dulot ng huling banta ni Carmela. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mekanikal at paulit-ulit na tunog ng ventilator na pilit na nagbibigay ng hangin sa mga baga ni Maya. Ang bawat paggalaw ng karayom at sinulid sa ilalim ng mga daliri ni Carmela ay sining ng katumpakan, ngunit sa bawat sulyap niya sa monitor, nakikita niyang ang presyo ng dugo ng bata ay unti-unti nang bumababa. Tila isang kandilang paubos na ang mitya. Dr. Valderrama, kailangan ko ng suction sa aortic root. Ngayon din. Ang utos ni Carmela ay maikli at matalim. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ngunit si Anton ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang isipan ay nilalamon ng mensaheng natanggap mula kay Valerie.
Ang takot na mabulgar ang kanyang krimen 6 na taon na ang nakalilipas ay mas matindi pa sa takot na mawalan ng pasyente. Kung mamatay si Maya ngayon, maililibing ang katotohanan kasama ng bata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa suction tip, ngunit sa halip na itama ang posisyon nito, tila sadyang nanginginig ang kanyang braso, nagdudulot ng bahagyang pagkakasagi sa isa sa mga sensitibong ugat. Ano ba, Anton? Focus! Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng katahimikan ng OR. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong dito ka na mismo tatapusin ng batas. Suction it properly or get out of my sight. Sa labas ng operating complex, si Valerie ay hindi mapakali. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay mabilis at walang patutunguhan. Ang bawat tunog ng kanyang high heels sa tiles ay tila isang desperadong ritmo ng kanyang pagkabalisa. Alam niyang kapag nagtagumpay si Carmela, ang lahat ng kanyang marangyang buhay at posisyon ay maglalaho na parang bula. Pumasok siya sa supply room. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bagay na maaring makapagpabagal sa operasyon. Nakita niya ang special bypass solution na kailangan para sa huling bahagi ng procedure, ang gamot na magpapahintulot sa puso ni Maya na muling tumibok ng kusa pagkatapos ng repair. Gamit ang kanyang autoridad bilang pansamantalang chief of surgery, tinawag ni Valerie ang head nurse sa supply station. Nurse, may emergency sa kabilang wing. Dalhin mo lahat ng supply ng hemostatic agents doon. Ngayon din. Huwag kang mag-iiwan ng kahit ano rito. Pero Dr. Valerie, may ongoing surgery sa OR1. Baka kailanganin nila. Utos ko ito. Ako ang mas nakakaalam. Go! Sigaw ni Valerie. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Nang umalis ang nurse, mabilis na kinuha ni Valerie ang huling 2 bote ng bypass solution at itinago ito sa ilalim ng kanyang lab coat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan. Sa kanyang isip, kung hindi makukuha ng medisina ang buhay ni Maya, ang kakulangan ng gamot ang tatapos sa bata. Balik sa loob ng OR, nasa pinakamahalagang bahagi na si Carmela. Tapos na ang repair. We're about to restart the heart. Nurse, asan na ang perfusion solution? We need to flush the heart now. Ang nurse na nakatalaga sa supplies ay namutla. Dr. Santos, wala po sa storage cabinet. Sabi po ng supply station, inilipat daw po lahat ni Dr. Valerie sa kabilang wing para sa isang mass casualty emergency. Napatigil ang lahat. Ang bawat doktor at nurse sa loob ay nagkatinginan. Ang isang operasyong bypass ay walang silbi kung hindi muling mapapatibok ang puso ng maayos gamit ang tamang kemikal. Ang monitor ay nagsimulang maglabas ng isang mabilis at irregular na tunog. Hudyat na ang katawan ni Maya ay hindi na kayang maghintay pa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang ni Maya palayo sa mundo ng mga buhay. Naglalaro ka ba, Valerie? Bulong ni Carmela sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Lumingon siya kay Anton. Alam mo ba ito? Alam mo bang itinatago ng kabit mo ang buhay ng batang ito? Namutla si Anton. Hindi niya akalain na aabot si Valerie sa ganoong karahas na hakbang. Bagamat nais niyang mamatay ang bata para sa kanyang kaligtasan, ang makita ang katotohanan ito sa harap ng kanyang mga mata ay tila nagpagising sa maliit na bahagi ng kanyang pagiging doktor. I didn't know she would do this, Carmela. Sumpaman, wala akong kinalaman sa gamot. Kung gayon, patunayan mo. Sigaw ni Carmela habang patuloy na ginagawa ang manual cardiac massage sa maliit na puso ni Maya para lamang mapanatili ang daloy ng dugo. Lumabas ka! Hanapin mo si Valerie at kunin mo ang gamot. Kung hindi ka babalik sa loob ng 3 minuto, hindi lang ang bata ang mamamatay. Papatayin kita sa korte, Anton. Go! Kumaripas ng takbo si Anton palabas ng OR, hindi na alintana ang sterilisasyon. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa pasilyo
Habang hinahanap ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak, natagpuan niya si Valerie sa dulo ng pasilyo, nakatayo malapit sa basurahan, tila may balak na itapon ang mga bote. "Valerie, ibigay mo sa akin ang gamot!" sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. "Hindi, Anton. Para sa atin ito. Hayaan mo siyang mamatay," sagot ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Kapag nabuhay ang batang yan, mabulok tayo sa kulungan. Isipin mo ang sarili mo." Nagkaroon ng pisikal na agawan sa pagitan ng dalawa. Ang mga bote ay nagkakalantugan sa loob ng bulsa ni Valerie. Habang nagbubuno ang dalawa, isang bote ang nalaglag at nabasag sa sahig. Ang mahalagang likido ay kumalat sa tiles, tila mga luhang hindi na mababawi. Ang huling bote ay nasa kamay na ni Valerie at akma niya itong ihahampas sa pader nang biglang bumukas ang pinto ng OR SOT. Lumabas si Carmela. Ang kanyang scrub suit ay puno ng dugo. Ang kanyang muka ay kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa huling bote na hawak ni Valerie. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. "Maya, wala na siyang malay," mahinang sabi ni Carmela, halos pabulong sa gitna ng bigat ng sitwasyon. "Kung gusto mong itulak ito sa mas masama, Valerie, heto na ang pagkakataon mo. Ihulog mo ang boteng yan dahil sisiguraduhin kong pananagutan mo ang lahat at ang huling maaalala mo ay ang mukha ng batang sinaktan mo." Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Valerie sa bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa malamig at walang emosyong mukha ni Carmela. Sa loob ng operating room, ang tunog ng monitor ay naging isang mahabang, tuwid na linya na tila wala ng katapusan. Ang bawat hibla ng hangin sa pasilyo ay tila naging kuryenteng dumadaloy sa pagitan ni na Carmela, Anton at Valerie. Ang matapang na amoy ng nabasag na bote ng gamot ay nanunuot sa ilalim ng kanilang mga maskara, isang amoy ng nasayang na pagkakataon at papalapit na trahedya. Nakatitig si Carmela kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Sa halip, ito ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng isang malamig at madilim na gabi. Ang huling bote ng bypass solution ay nanginginig sa kamay ni Valerie. Ang liwanag ng mga fluorescent lamps sa kisame ay sumasalamin sa makinis na bubog nito. Tila isang hiyas na nagdidikta kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. "Ibigay mo sa akin ang boteng yan, Valerie." Ang boses ni Carmela ay mahina, ngunit may talim na mas masakit pa sa anumang hiwa ng scalpel. "Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa mundong ito ay ang pagiging berdugo ng isang inosenteng bata. Isipin mo ang dangal na natitira sa'yo, kung meron pa." Si Valerie ay humihingal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng takot at kabaluan. "Dangal? Simula nang bumalik ka, Carmela, kinuha mo na ang lahat ng dangal ko. Ginawa mo akong katatawanan sa ospital na ito. Kung mawawala ang batang iyan, mawawala ang tanging alas mo laban sa amin ni Anton. It's better if she dies now." "Valerie, please, give it to her," sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umaabot sa bote. "Hindi mo ba naiintindihan? Kapag namatay ang bata sa kamay mo, wala nang makapagliligtas sa atin. Carmela called the authorities. If you drop that, we're both finished." Sa isang mabilis na pagkakataon, habang nag-aalinlangan si Valerie, dinaluhong ni Anton ang kanyang kasintahan. Ang tunog ng kanilang pagbubuno ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, ang pagkaladkad ng mga paa sa tiles at ang mabigat na paghinga ng 2 taong pilit na isinasalba ang sariling balat. Sa gitna ng kaguluhan, ang bote ay dumulas mula sa kamay ni Valerie. Sa paningin ni Carmela, tila bumagal ang oras. Ang bote ay bumulusok pababa, patungo sa matigas na sahig na naghihintay na basagin ito.
Bago pa man tumama ang bote sa semento, sinalo ito ni Carmela. Ang kanyang tuhod ay tumama ng malakas sa sahig, isang tunog ng butong nagkiskisan sa tiles, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Maingat niyang niyakap ang maliit na bote, ang tanging pag-asa ni Maya, bago siya mabilis na tumayo at tumakbo pabalik sa operating room nang hindi lumingon. Sa loob ng OR ang atmosfera ay tila isang libingan. Ang mga nurse at anesthesiologist ay nakatayo ng tahimik, ang kanilang mga balikat ay nakalaylay habang nakatingin sa monitor kung saan ang guhit ng buhay ni Maya ay nananatiling isang tuwid at walang katapusang abot-tanaw ng kamatayan. Ang ventilator ay patuloy sa kanyang mekanikal na pagbomba, ngunit ito ay tila isang walang kwentang musika sa gitna ng isang pusong tumigil na sa pag-awit. Ihanda ang perfusion, restart the bypass pump. Ang sigaw ni Carmela ay tila isang kulog na gumising sa lahat. Mabilis niyang isinalin ang solusyon. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa labas, ngayon ay naging kasing tigas ng bakal. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Itinurok niya ang gamot ng direkta sa aortic root ni Maya. Ang bawat patak ng likido ay tila isang dasal na nanunuot sa mga tuyot na ugat ng bata. Wala pa ring tibok, Dr. Santos. Mahinang sabi ng lead nurse, ang kanyang boses ay puno ng pighati. It's been 8 minutes. Hindi ako susuko. Charge the internal paddles to 10 joules. Utos ni Carmela. Kinuha niya ang maliliit na metal paddles at inilapat sa maliit na puso ni Maya. Clear! Ang katawan ni Maya ay bahagyang napaangat sa table dahil sa kuryente, ngunit ang monitor ay nanatiling tahimik. Ang matinis na hudyat ng makina ay patuloy na nagpapaalala sa kanilang pagkatalo. 15 joules! Clear! Muling sigaw ni Carmela. Muli, ang katawan ng bata ay tumugon sa kuryente, ngunit ang puso ay nananatiling matigas. Pumasok si Anton sa loob ng OR. Ang kanyang scrub suit ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay maputla. Tumayo siya sa gilid, pinapanood ang desperadong laban ni Carmela. Sa isang sandali, nakita ni Anton ang sarili niya sa mga kamay ni Carmela. Ang dedikasyon na matagal na niyang ibinenta para sa pera. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Carmela, baka dapat na nating tanggapin, mahinang sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. She's gone. Huwag kang magsalita. Bulyaw ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang patuloy na ginagawa ang manual cardiac massage gamit ang kanyang mga daliri sa loob ng dibdib ni Maya. Hindi mo alam ang halaga ng buhay dahil sanay ka nang pumatay para sa sarili mo. Maya, makinig ka kay Mama. Huwag kang susuko. Nandito ako. Hindi kita iiwan gaya ng ginawa nila sa nanay mo. Ang bawat diin ng daliri ni Carmela sa puso ni Maya ay tila isang pagpilit sa tadhana na magbago. Ang kanyang pawis ay tumatulo sa loob ng kanyang goggles. Lumalabo ang kanyang paningin, ngunit ang kanyang diwa ay nakapako sa imahe ni Maya na tumatawa at tumatakbo sa ilalim ng araw. 1 minuto, 2 minuto. Ang katahimikan sa OR ay mas lalong naging nakabibingi. Ang mga nurse ay nagsimula ng mag-iwas ng tingin. Ang iba ay tahimik na lumuluha sa likod ng kanilang mga maskara. At sa gitna ng kawalang pag-asa, isang mahinang kalos ang narinig mula sa monitor. Napatigil ang lahat. Ang bawat mata ay nakapako sa screen. Isang maliit na kurba ang lumitaw sa gitna ng tuwid na linya. Isang kurba na sinundan ng isa pa. Beep! Beep! May sinus rhythm na tayo. Sigaw ng anesthesiologist. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang kagalakan. Ang presyon ay tumataas. 70/40, 80/50. Ang puso ni Maya, na tila galing sa kabilang mundo, ay nagsimulang tumibok ng kusa. Ang dahan-dahang pagtibok nito sa ilalim ng mga daliri ni Carmela ay tila isang himala na nagpakawala sa lahat ng tensyong nakaimbak sa silid. Napasandal si Carmela sa gilid ng operating table. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at ang kanyang mga balikat
ay nagsimulang yumanig sa tahimik na paghikbi. Nagtagumpay siya. Naligtas niya ang bata mula sa kuko ng mga demonyong pilit na kumuha rito. Lumingon siya kay Anton. Ang lalaki ay nakatayo pa rin doon, tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay nahaluan ng matinding takot nang makita ang lamig sa tingin ni Carmela. Nailigtas ko ang bata, Anton. Ang boses ni Carmela ay malamig na parang hanging galing sa libingan. Ngayon, tapusin na natin ang lahat ng ito. Dr. Valderrama, asikasuhin mo ang pag-close sa pasyente. Ako na ang bahalang humarap sa mga pulis na naghihintay sa labas para sa inyo, ni Valerie. Hindi nakapagsalita si Anton habang pinapanood si Carmela na lumalabas ng OR. Ang bawat hakbang nito ay may bigat ng katarungang 5 taon nang hinihintay. Ang tunog ng pinto ng operating room na automatikong nagsasara ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni na Anton at Valerie. Sa labas ng operating room, ang pasilyo ay napuno ng mga pulis at mga reporter na naghihintay sa kanilang pagkakataon na makuha ang scoop ng siglo. Ang pangalan ni Carmela, na minsan ipilit na ibinabaon sa limot, ay ngayoy pumapailan lang sa hangin, hindi bilang biktima, kundi bilang isang tagapaghiganti at tagapagligtas. Ang bawat click ng kamera ay tila isang martilyong pumupukpok sa reputasyon ni na Anton at Valerie na ngayoy nanginginig sa loob ng isa sa mga interrogation room. Nang makita si Carmela na naglalakad patungo sa kanila, ang mga reporter ay nagmadaling lumapit. Ang bawat isa ay nagtatanong ng sabay-sabay. Dr. Santos, ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga paratang na ginamit ninyo ang inyong posisyon para sa personal na paghihiganti? Dr. Santos, paano ninyo nasigurong maliligtas ninyo ang bata gayong dati na kayong inakusahan ng malpractice? Dr. Santos, handa ba kayong harapin ang mga legal na kahihinatnan ng inyong mga aksyon? Itinaas ni Carmela ang kanyang kamay upang patahimikin ang madla. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan. Alam ko na maraming katanungan ang nangangailangan ng kasagutan, ngunit bago ang lahat, nais kong ipaalam sa inyo na ang pasyente, si Maya, ay nasa ligtas ng kalagayan. Matagumpay ang operasyon at kasalukuyan siyang nagpapahinga sa intensive care unit. Ang kaligtasan niya ang pinakamahalaga sa akin at umaasa ako na igagalang ninyo ang kanyang privacy sa mga panahong ito. Ngunit Dr. Santos, paano naman ang mga paratang laban kay Dr. Valderrama at Dr. Valerie? Tanong ng isang reporter. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Huminga ng malalim si Carmela. Ang mga ebidensya ay malinaw at ipinauubaya ko na sa mga awtoridad ang pagpapasya sa kanilang kapalaran. Ang katarungan ay kailangang manaig. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga biktima ng kanilang kapabayaan at kasakiman. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi lamang tungkol sa akin. Mayroon silang mga utang sa mga pasyenteng hindi na nabigyan ng pagkakataong lumaban. Ang kasakiman ay hindi kailanman dapat maging bahagi ng medikal na propesyon. Sa loob ng interrogation room, si Anton ay pawisang nakaupo sa harap ng 2 pulis. Bawat tanong nila ay tila isang suntok sa kanyang tiyan, pilit na inaalis ang katotohanan mula sa kanyang mga kasinungalingan. Dr. Valderrama, mayroon kaming mga dokumentong nagpapatunay na kayo ang tumayong attending physician sa ina ni Maya noong 2018. Maaari ninyo bang ipaliwanag kung bakit ang critical incident report ay nawawala sa orihinal na chart? Ako ay abala lang sa ibang operasyon. May emergency noon sa VIP wing. Nauutal na sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit ayon sa mga talaan ng ospital, ang operasyong yon ay isang elective cosmetic procedure.
Hindi ba't mas mahalaga ang buhay ng isang naghihingalong buntis kesa sa pagpapaganda ng mukha ng isang mayaman? Tanong ng isa pang pulis. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Sa kabilang silid, si Valerie ay patuloy na nagde-deny ng anumang pagkakasala. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ako ay nagtatrabaho lamang bilang isang doktor. Ang layunin ko ay magligtas ng buhay. Hindi pumatay, ngunit ipinakita sa kanya ang text message na ipinadala niya kay Anton bago ang operasyon ni Maya at ang mga video footage mula sa CCTV kung saan kitang-kita ang kanyang tangkang pagtatago ng gamot. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang maliwanag na ebidensya ng kanyang sabwatan. Okay. Inamin ko na. Gusto ko lang protektahan si Anton. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. I was just trying to save my career. Don't put all of the blame on me. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong, dinala sina Anton at Valerie sa harap ng media. Ang kanilang mga mukha ay balot ng kahihiyan at ang bawat flash ng kamera ay tila isang patalim na humihiwa sa kanilang natitirang dangal. Ang kanilang mga kamay ay nakaposas, isang simbolo ng kanilang pagkakakulong sa mga kasalanang nagawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang pilit na sumisingit sa gitna ng mga pulis. Si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namamaga sa pag-iyak at ang kanyang mga damit na mamahalin ay gusot-gusot. Nang makita niya si Anton na nakaposas, dinaluhong niya ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Anton, anak ko, anong nangyayari sa'yo? Bakit nila ginagawa ito sa'yo? Carmela, bakit mo ginagawa ito sa anak ko? Ang sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw, puno ng panunumbat. Humarap si Carmela. Ang kanyang titig ay malamig at walang awa. Lumapit siya kay Doña Carmen. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding kapangyarihan na tila pumapatay sa bawat salita ng matanda. Doña Carmen, simula ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Naaalala niyo pa ba ang huling sinabi ninyo sa akin 5 taon na ang nakalipas? Noong itinapon niyo ako sa ulan at sinabing wala akong silbi? Ngayon, ako ang magsasabi sa inyo ng parehong mga salita. Inilabas ni Carmela ang isang kopya ng medical report na nagpapatunay na si Anton ay may kaso ng gross medical negligence at corruption. Iniabot niya ito sa kamay ni Doña Carmen. Tingnan ninyo, Doña Carmen, ang anak ninyo na pinagmalaki ninyong isang dakilang doktor ay isang korap at walang pusong nilalang. Ang lisensya niya ay binawi na. Ang kanyang reputasyon ay nawala na. At sa lahat ng utang na loob na inyong ibinubulalas, tandaan ninyo, ang tunay na utang na loob ay dapat bayaran ng kabutihan at paggalang, hindi ng kasakiman at pagtataksil. Tumingin si Carmela ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Kasalukuyan, si Anton ay nahaharap sa kasong homicide dahil sa pagkamatay ng ina ni Maya. Ang perang ninakaw niyo sa akin ay pwedeng pambayad sa bail, ngunit sa kasong ito, ang pera ay walang silbi. Ang mukha ni Doña Carmen ay namutla. Ang mga litrato ni na Anton at Valerie na nakaposas ay naging viral sa social media. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinagmalaki niya. Ang kanyang anak, na inaasahan niyang magbibigay ng karangalan sa kanila, ay ngayon isang kahihiyan. Ang kanyang pamilya, na kanyang ipinagmalaki, ay ngayon ay tinatakpan ng itim na ulap ng iskandalo. Kayong lahat. Ang bulong ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit at galit kay Carmela. Wala na kayong silbi. Malamig na sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng huling hatol. At sa katulad ng sinabi ninyo sa akin noon, lumayas na kayo. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang ginagabayan sina Anton at Valerie papalayo, sinundan sila ng bawat flash ng kamera at bawat bulong ng panunumbat. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Ang kanilang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kanilang mga kasalanan.
Sa labas ng ospital, ang kanilang mga sasakyan ay pinaghahampas ng mga galit na mamamayan. Ang isang bahagi ng katarungan ay nakamit na. Bumalik si Carmela sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kinuha niya ang kanyang lumang name tag, ang Dr. Carmela Valderrama, na matagal nang nakatago sa isang drawer. Tiningnan niya ito ng matagal at dahan-dahan niya itong inilagay sa basurahan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bagong name tag, ang Dr. Carmela Santos, Medical Director. Isinuot niya ito. Ang bawat galaw ay may simbolo ng pagbabago. Ang kanyang puso ay nanatiling bukas sa kapayapaan, sa pag-ibig, at sa isang bagong kinabukasan na walang bahid ng puot. Sa isang sandali, narinig niya ang mahinang katok sa pinto ng kanyang opisina. Ito ang head nurse. Dr. Santos, mahinang sabi ng nurse, gising na po si Maya. Hinahanap po niya kayo. Ang mahinang katok sa pinto ay tila musika sa pandinig ni Carmela. Sa wakas, ang kapayapaan na matagal na niyang pinangarap. Nagmadali siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanghihina pa rin sa pagod at tensyon ng nagdaang operasyon, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Pumasok siya sa silid at doon, sa gitna ng mga medical equipment, nakita niya si Maya, nakahiga sa kama. Ang kanyang maliliit na mata ay nakadilat at puno ng kaligayahan. "Mama Doctor!" Ang mahinang tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay paos pa rin ngunit puno ng sigla. Dahan-dahang lumapit si Carmela sa kama. Ang kanyang puso ay tila naging isang bukal ng tubig na matagal nang natuyo at ngayoy muling umagos. Yumuko siya at maingat na niyakap ang bata. Pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak ng malakas para hindi matakot si Maya. Naramdaman niya ang init ng maliit na katawan ng bata. Ang mahina, ngunit regular na tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang pisngi. Isang tibok na siya mismo ang nagbalik. Ang yakap na yon ay hindi lamang yakap ng isang doktor sa kanyang pasyente. Ito ay yakap ng isang inang natagpuan ang nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. "Mabutit gising ka na, anak." Bulong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Akala ni Mama Doktor ay mawawala ka na." "Hindi po," sagot ni Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng buhok ni Carmela. "Sabi po ng mga anghel, hindi pa raw po ako pwedeng umalis dahil hinihintay niyo pa raw po ako." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, galit at paghihiganti ay tila naglaho na parang bula. Ang tanging nanatili ay ang dalisay na pagmamahal para sa batang nasa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang oras, habang kalmado nang nagpapahinga si Maya, bumalik si Attorney Mendoza sa opisina ni Carmela. Ang kanyang mukha ay puno ng nangiti at paghanga. "Dr. Santos," panimula ng abogado habang iniaabot ang isang folder. Ang lahat ng kaso laban kay Dr. Valderrama at Dr. Valerie ay napatunayan na. Ang kanilang mga lisensya ay binawi na ng tuluyan at kasalukuyan silang nahaharap sa mahabang panahon sa bilangguan. Higit sa lahat, ang inyong application para sa adopsyon ni Maya ay inaprubahan na. Legal na kayo ng ina ni Maya, Dr. Santos. Kinuha ni Carmela ang dokumento. Ang mga salitang Final Decree of Adoption ay tila mga gintong titik na sumasalamin sa liwanag. Hindi niya maipaliwanag ang kagalakan na naramdaman niya. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang pagpapatalsik sa kanyang mga kaaway, kundi ang pagbuo ng isang pamilya na matagal na niyang ipinagdarasal. Kinagabihan, bago umuwi, naglakad si Carmela patungo sa isang tulay na nakaharap sa ilog sa likod ng ospital. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kalawanging lata na naglalaman ng kanyang lumang singsing sa kasal. Tiningnan niya ang singsing. Ang bawat kurba at kislap nito ay tila nagpapaalala sa kanya sakit at pagtataksil na dinanas niya.
Ngunit ngayon, ang mga alaala na yon ay hindi na nagdudulot ng kirot. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas para makabangon. Dahan-dahan niyang inihagis ang lata sa ilog. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay mahina. Ngunit ang epekto nito sa kanyang kaluluwa ay napakalakas. Tila bumitaw siya sa isang mabigat na tanikala na matagal nang nakagapos sa kanya. Ang tubig ng ilog ay dahan-dahang inaanod ang lata. Bit-bit ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Kinabukasan, maaga pa ay nasa ward na si Carmela. Nakaupo siya sa tabi ni Maya habang tinutulungan ang bata na maglakad. Ang bawat maliit na hakbang ni Maya ay sinusuportahan ng malambot na kamay ni Carmela. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa bintana. Naglalabas ng isang ginintuang liwanag na bumabalot sa silid. Ang init ng sinag ng araw ay tila isang bagong simula, isang bagong pangako. Mama Doctor, tingnan mo, kaya ko na. Tuwang-tuwang sabi ni Maya, habang dahan-dahang humakbang ng mag-isa, ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Lumuhod si Carmela at niyakap si Maya ng mahigpit. Oo, anak, kaya mo na. At hindi lang ikaw, pati si Mama Doktor. Kaya na ring bumangon muli. Sa isang sandali, hinawakan ni Maya ang kamay ni Carmela. Nakita niya ang maliit na peklat sa daliri ni Carmela. Ang peklat mula sa pagkabasag ng basyong bote ng pagkain 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan, idinampi ni Maya ang kanyang maliliit na labi sa peklat. Isang inosenteng halik na tila nagbibigay ng paghilom sa matagal ng sugat sa puso ni Carmela. Ang sakit, ang galit, ang pighati, lahat ng yun ay naglaho na. Ang tanging nanatili ay ang pag-asa, ang pag-ibig, at ang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Ang init ng araw na sumisilip sa bintana ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula para sa dalawang pusong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng unos ng buhay. Ang bawat sinag ng araw na sumisilip sa malawak na bintana ng opisina ni Dr. Carmela Santos ay tila isang bagong pangako. 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang bagyo sa Benvian San Jude. At ngayon, ang tahimik na simoy ng hangin ang nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanyang mundo. Ang ospital, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi lamang naging sentro ng paggaling, kundi isang kanlungan din para sa mga kabataang may karamdaman sa puso na walang kakayahang magpagamot. Ang mga larawan ni Maya na ngayoy malusog at puno ng buhay ay nakasabit sa dingding, simbolo ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang unos. Nakasandal si Carmela sa kanyang upuan, may hawak na isang mug ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat ngiti ng mga bata sa isang charity poster. Hindi na ang dating Carmela na puno ng puot at paghihiganti. Ang kanyang puso, na minsay punong-puno ng galit, ay ngayoy puno ng kapayapaan at pagmamahal. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong gumawa sa kanya ng masama, kundi para sa kanyang sarili. Ibinigay niya ang kapatawaran sa kanyang sarili. Kapatawaran sa pagiging mahina, sa pagiging bulag, at sa pagpayag na mahulog ng paulit-ulit. Ngunit sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na lakas na magpatuloy. Balita mula sa labas ang kanyang nabasa sa pahayagan. Si Anton Valderrama, ang dating asawa at isang korap na doktor, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang tagalinis sa loob ng bilangguan, isang anino ng kanyang dating pagkatao. Ang kanyang kaso ay naging babala sa lahat ng mga doktor na pilit na inilalagay ang kanilang kasakiman sa ibabaw ng kanilang panunumpa. Si Valerie, sa kabilang banda, ay kasalukuyang nasa isang mental institution, patuloy na binabagabag ng kanyang mga kabaliwan. Sa halip na matinding pagngingit-ngit, isang tipid na ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ni Carmela. Hindi itong ngiti ng paghihiganti,
kundi ngiti ng pagtanggap sa katotohanan na ang batas ng karma ay hindi na kailangan niyang ipatupad. Ang bawat kasamaan ay may sariling kaparusahan at ang pinakamalaking parusa ay ang mawalan ng kapayapaan sa sarili. Ang kanyang pananaw sa buhay ay lumawak. Ang utang na loob na minsay sumakal sa kanya ay naging isang inspirasyon upang magbigay ng tunay na utang na loob. Ang paglilingkod sa mga nangangailangan, ang pagiging baog na ibinintang sa kanya ay napalitan ng isang pagmamahal na higit pa sa dugo. Naging matatag siya, hindi dahil sa lakas ng kanyang suntok, kundi dahil sa lakas ng kanyang pagmamahal at paglilingkod. Bumukas ang pinto ng opisina at isang maliit na bata na may dalang drawing ang pumasok. Si Maya, ang dating mahina at may sakit na bata, ay ngayoy tumatalon at tumatakbo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sinalubong siya ni Carmela ng isang mahigpit na yakap. "Mama, tingnan mo ang drawing ko. Si Mama at si Maya magkasama habang buhay." Tuwang-tuwang sabi ni Maya, habang iniaabot ang isang makulay na drawing ng dalawang babae na magkahawak kamay sa ilalim ng isang nagniningning na araw. Ngumiti si Carmela. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luhang puno ng kagalakan. Ikinintal niya sa kanyang puso ang bawat detalye ng sandaling iyon. Ang kanyang sarili na minsay nawalan ng pamilya at pag-asa ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay sa isang batang walang ina. Ang pagmamahal ang tunay na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naghiganti. Ito ay tungkol sa isang kaluluwang nabasag, ngunit muling binuo ng pag-ibig, katatagan, at paniniwala sa kabutihan. Ito ay isang patunay na ang pinakamarangal na tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa mga umapi, kundi ang pagbuo ng isang mas magandang buhay para sa sarili, habang nananatili ang pagmamahal at dignidad sa puso. Ang pagkabigo ay hindi wakas, kundi simula ng isang bagong pag-asa. Ang katarungan ay hindi lamang sa pagpapataw ng parusa, kundi sa pagpili ng landas ng paghilom at pag-asa. At sa dulo ng lahat ng unos, ang pagmamahal ng isang ina, maging ito man ay sa dugo o sa puso, ang siyang nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng buhay.